The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagbibiyaya sa atin ng ating buhay at kalakasan, bukod pa sa mga pagpapala na ating pong pangangailangan sa buhay na ito. At sana, dahil sa mabuting gawang ito ng Panginoon ay patuloy nating alamin pa ang banal na kalooban ng Diyos tungkol po sa atin na mga tao na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Sa pagkakataong ito ay kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid, kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Nung nakalipas na pagsasahing papawid ng programang ito ay tinalakay po natin at napag-alaman natin ang dakila at pangunang utos ng ating Panginoon Diyos para sa atin na mga tao. Sa makatwidbagay, ang ibigin natin siya ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong puso, at buong lakas. At para patunayan yung pag-ibig natin sa Kanya, ay paglingkuran natin siya sa dako na Kanyang pinili sa makatwidbagay sa Kanyang bahay na siyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tungkol po naman sa atin pong kapwa-tao. Ano po ang utos ng ating Panginoon na dapat ay itinataguyod natin at ipinararanas o ipinadadama natin sa ating kapwa bilang utos sa atin ng ating Panginoon Diyos? At ang utos na ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay siyang laman ng ating paksa na nagsasabing ang kautosang makahari, the Royal Law. Mga giliw naming taga-subaybay, pasisimulan natin ang talakayang ito sa pamamagitan po ng ganitong pagtatanong. Kapatid na Neraya, bilang pagtiyak, alin itong kautosang makahari na binabanggit nitong ating paksang aralin? Ano po ang nilalaman nito? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin ang batayan sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 8. Sasalin po ng Biblia na ang Biblia. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautosang makahari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Maliwanag po ang ating narinig sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan. Ang pinaghanguang batayan ng ating paksang aralin na kautosang makahari ay naglalaman tungkol sa pag-ibig sa kapwa. At kung anong klaseng pag-ibig, ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At ang utos na ito ay kautosang makahari. Sa ibang salita ay kautosang hari. At ito ay ayon sa nasusulat. At kung magawa natin ito, sabi ng Biblia, mabuti ang ating ginagawa kung tunay nating ginaganap ang kautosang makahari na ito. Na bilang tao, matuto tayong hindi lang ang ating sarili ang ating iniibig
o pinagmamalasakitan. Sa halip, bilang tao, matutunan din natin pagkatas nating maunawaan na kautosang makahari o kautosang hari ayon sa nasusulat na maglaan din tayo ng oras o panahon para ipadama sa ating kapwa na kung paano natin iniibig ang ating sarili, gayon din natin ibigin ang ating kapwa-tao. At tandaan po natin, ang pag-ibig sa kapwa, na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, ay nauuri na kautosang makahari. Yun po, mga gilo naming mga taga-subaybay, ang pag-ibig sa kapwa ay hindi po basta utos na buhat sa kung sino man o kanino man. Dapat po nating sampalatayanan, kailangan natin itong tuparin. Ibigin natin ang ating kapwa sapagkat ito'y kautosang mula sa ating kinikilalang hari ng mga hari. Sa makatwid bagay, ang ating kinikilalang Panginoon Diyos na si Kristo Jesus. At ang batayan ng pag-ibig natin sa ating sarili ay ipinakilala at ipinaunawa din sa atin ng talata. Paano mo iibigin ang iyong kapwa? Ano ang pamantayan? Ang pamantayan, iibigin mo siya gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dahil doon, kapatid na Neraya, bakit inuuring kautosang makahari ang pag-ibig sa kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, versikulo 2, kasama po ang 4. Ipinapayo ko sa iyo, ingatan mo ang utos ng hari, at siya'y dahil sa sumpa ng Diyos, sapagkat ang salita ng hari ay may kapangyarihan. At sinong makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ang dahilan po kung bakit itinuturo ng mga banal na kasulatan na ang pag-ibig sa kapwa na katulad ng pag-ibig sa sarili ay kautosang makahari dahil hindi nga po tao o hindi ang sino man ang nag-utos nito. Kaya tinatawag na kautosang hari dahil ang hari mismo ang nag-utos nito. At ayon sa mga nauna nating pag-aaral, na may mga tiyak na batayan sa Biblia kung sinong hari, hindi lang basta hari, kundi hari ng mga hari, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Opo, ipinapakilala ng Biblia na ang Diyos, ang Panginoon, Kristo Jesus, ay hindi lamang Diyos, hindi lamang Panginoon, dapat din nating kilalanin siya bilang hari. At dahil siya'y hari, nasa kanya ang kapangyarihan para magpahayag ng kautosang hari. At ayon sa kautosang hari, sinabi ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hari, sa ating lahat na kanyang nasasakupan, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Inuulit ko po, hindi ito kautusan ng tao, ito'y kautusan mula sa hari. At kung tunay na kinikilala natin siya bilang hari at ipinasasakop natin ang ating sarili sa kanyang paghahari, pinapatunayan natin tayo nasasakupan niya, susundin natin ang kautosang ito. Tayo po ay mamumuhay ng isang klase ng pamumuhay na nakapagpapadama na kung paano natin iniibig at pinagmamalasakitan ng ating sariling pagkatao. Ganon din natin iibigin at pagmamalasakitan ng ating kapwa. Hindi dahil sa sila'y umiibig sa atin, kundi ang unang dahilan sapagkat ito ang iniuutos ng hari sa atin na kailangan nating sunding walang pasubali. Sabihan nga, sapagkat utos ng hari, ito'y hindi mababali. Kailangan talaga isakatuparan po natin ang kautusan ito. Alam niyo po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, ang kautosang haring ito ay bunga pa rin ng pag-ibig ng hari sa atin bilang kanyang mga anak. Ibinibilin gaya ng inuutusan tayo ng mga pagtuturong ito na sa mundong ito, lalo na sa kanyang mga kinikilalang anak niya, ay ibinibilin niya na sa ating pagsasama-sama, dapat po ay sumasagana ang pag-iibigan sa isa't isa. Sa ganitong kaparaanan ay mamumuhay tayo ng sama-sama na mayroong kapanatagan
may kapayapaan sa ating puso at bawat isa ay nagpapalakas ng kanyang kalooban sa isa't isa upang tayo po ay makapagpatuloy sa buhay na ito na nagtataguyod ng kautosang mula sa ating Amang Hari na kung saan ay maghahatid sa atin sa isang napakagandang pagsasama-sama ng kanyang mga anak o ng kanyang mga tunay na lingkod. Mga giliw namin, mga taga-subaybay. Sa paanong paraan, kapatid na Neraya, maihahayag natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili? Tinuro po at ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang mga pamamaraan. At ayon sa kanyang pagtuturo, basahin natin ang nasusulat sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 9 hanggang 10. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. At kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Narito po ang mga pamamaraan para matupad natin ang kautosang hari na ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ito po ay sa pamamagitan ng dalawang paraan. Ayon sa nasusulat, ang pag-ibig, kung tunay na tayo umiibig sa ating kapwa, hindi tayo gagawa ng masama. So ang lohika, hindi ka gagawa ng masama para mapatunayan mong iniibig mo yung kapwa, pero sa kabilang banda, dapat ka namang gumawa ng mabuti sa yung kapwa. Ayon nga sa diwa ng tinatawag na golden rule. Yung masama na ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. At kung ano yung mabuti na gusto mong gawin sa'yo, yaon ang gawin mo sa iyong kapwa. Sa ganung paraan, mapapatunayan natin ang ating pag-ibig. At tinalakay po sa mga salita ng Apostol Pablo nang balikan niya yung mga kautusan na mga masasamang gawa na dapat ay iwasan mo para mapatunayan mo na ikaw ay totoong umiibig sa iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano-ano niya yan? Ang sabi, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. At kung meron pang ibang utos na masasamang gawa na dapat mong iwasan, pag iniwasan mo yon o hindi mo ginawa sa iyong kapwa, sa ganung paraan ay mapapatunayan mo ang tunay na pag-ibig. Totoo naman po yan, di po ba? Opo. Kung mahal mo yung kapwa, hindi mo aangkinin ang kanyang asawa. Hindi ka papatol sa bawal na relasyon o hindi ka mangangalo niya. Kung iniibig mo yung kapwa, hindi mo siya sasaktan. Hindi mo siya papatayin. Kung iniibig mo ang kapwa, hindi mo siya gagawa ng masama. Hindi mo siya pagnanakawan. O kung mayroong mga bagay na pag-aari niya, ay hindi mo yung sasakimin. Kaya ang umiibig, hindi nangangalon niya, hindi pumapatay, hindi nagnanakaw, hindi nananakim sa kanyang kapwa. Sa halip, pagkatalikod niya sa anumang masamang gawa sa kanyang kapwa, sapagkat ang pag-ibig nga ay hindi gumagawa ng masama, nagsisikap naman siya na kung ano yung makabubuti sa kanyang kapwa, katulad ng mga pagtulong, mga pagkakaloob, at iba pang mga bagay, yun ang ginagawa ng isang totoong umiibig sa kapwa. Na ang unang dahilan, kaya niya ito ginagawa, sapagkat ito nga ay kautosang hari. Bilang paggalang sa Diyos na hari na nag-utos sa ating ibigin ang ating kapwa, katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, mayroong inisa-isa ang Apostol Pablo na bahagi ng 10 utos na ibinigay ng Diyos sa bayang Israel. Yung mga bagay na yon na kanyang binanggit gaya ng huwag mangangalunya, huwag mananakim, huwag magnanakaw, huwag papatay. At kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi lamang sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa. Yung mga nabanggit ng una ay mga bagay na ayaw nating mangyari sa ating buhay. Kung ayaw nating mangyari sa ating buhay, ang mga bagay na yon,
wag na wag po nating gagawin ito sa ating kapwa. At pagka hindi po natin nagagawa yon, nakatugon na ba tayo na umibig tayo sa ating kapwa? Hindi pa po. Kulang po yun. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa ay gumagawa at nagpapadama ng mga gawang kabutihan mula sa atin. At ibinabahagi natin yon sa ating kapwa. Kaya sa madaling sabi, kapag ka po ang tao'y nangatwiran na, hindi ba't pag-ibig na rin sa aking kapwa yung hindi ko pagkibo sa kanya? Hindi ko naman siya ginagawa ng masama. Oo nga't hindi mo ginagawa ng masama. Gaya ng banggit ng kapatid na ni Raya, ang tanong, ginagawan mo ba siya ng mabuti? Kaya ang pag-ibig ay kasing kahulugan din naman ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya matutunan natin na ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig na iniibig din naman sa atin ng ating Panginoon. Kung minsan, nagdadalawang isip tayo, di po ba? Tinitignan natin, tinatansya natin yung ating pong kapwa, ito ba'y dapat kong ibigin? Napakasama ng pag-uugali. Alam niyo po, pag-aralan natin, paano ba natin tatanggapin ang isa't isa? Paano natin tatanggapin at uunawain ang kapintasan ng isa't isa? Pero bahagi pa rin ng pagmamalasakit sa ating kapwa ay ang ituwid natin, payuhan natin ang ating kapwa. Gaya ng mga salita ng ating Panginoon Diyos na nagtutuwid ng paraan ng ating pamumuhay sa mundong ito. Kaya kung ibig nating patunayan ang pag-ibig sa ating kapwa, gawan natin siya ng pawang kabutihan. Sa ganitong paraan, nasusunod natin ang kautosang makahari na siyang utos ng ating Panginoon Diyos sa atin na kanyang mga nilalang. Kapatid na ni Raya, ano naman ang ilang mga halimbawang nasusulat sa Biblia na nauuring mabubuting gawa na marapat nating ginagawa sa ating kapwa sa bawat panahon at hindi lamang sa bawat pagkakataon bilang tanda ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Sahin po natin ang mga batayan na talata sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ni Kristo, ng Diyos kay Kristo. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap na pagkakaisa. Sa mga talatang binasa, meron pong tatlong mahalagang bagay na kailangan nating pagbulayan at pagsikapang gawin sapagkat ito ay ilang halimbawa ng mabubuting gawa na kailangan nating magawa sa ating kapwa para mapatunayan natin yung pagsunod sa kautosang hari na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Hindi po ito natatapos lang sa iniiwasan nating magawa ng masama. Sa halip ay kailangan talagang meron naman tayong gagawing mabubuti. At yung mabuti na yon, yung mabuting itinuturo ng banal na kasulatan. Ano-ano po ito? Una, pag-aralan at matutunan natin na matuto tayong magpasensya sa isa't isa. Yun po ang isang gawa ng pag-ibig. Dapat marunong tayo magpasensya. Ano ba yung sabihin ng magpasensya? Minsan kasi may mga nagagawa ang ating kapwa-tao na nakasasakit sa ating pandinig, sa ating kalooban, na kung wala kang pag-ibig at hindi ka marunong magpasensya, mapapatulan mo. Kaya mayroong mga tao na bubuhay sa paghihigantihan sa isa't isa. Opo. Na yung masamang ginawa sa kanya, nagagantihan niya rin ng masamang gawa. O minsan, mas masama kaysa nagawa sa kanya, ang ibinabalik ng tao. Yun ay gawa ng kawalan ng pag-ibig. Pero kung iginagalang natin ang kautosang hari, para hindi natin magantihan ng masama, yung gumawa ng masama sa atin, pag-aralan nating magpasensya. Gaya ng Diyos, pinagpasensyahan din tayo sa ating masamang gawa at binigyan tayo ng pagkakataong magbago, ganon din ang paraan ng maging pakikitungo o pagtrato natin sa ating kapwa-tao. Nagawa yun ng isang
totoong umiibig. Mhm. Pinagpasensyahan tayo ng Diyos, matuto rin tayong magpasensya. At kung merong nakagawa sa atin ng mga masasamang gawa na dahil doon ay nagkaroon tayo ng pagdaramdam o hinanakit, ang lalong maganda para mapawi yung pagdaramdam, pag-aralan at matutunan nating magpatawad. Yun ang ikalawa. Bukod sa pagpapasensya, matuto tayong magpatawad kung meron tayong hinanakit kanginuman. At ang paraan ng pagpapatawad, yung kagaya ng pagpapatawad na ginawa ng Panginoon sa atin. Lahat naman siguro tayo nakaranas na tayo patawarin ng Panginoon. Hindi hinantihan ng Diyos ng parusa kaagad yung mga kasalanang nagawa natin. Dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, mas pinili ng Diyos na tayo patawarin kaysa parusahan. Mhm. Ganon din po ang gawin natin sa ating kapwa. Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon, gayon din ang gawin natin. Mas piliin natin kaysa magparusa, magpatawad sa ngalan ng pag-ibig. At ang ikatlo, higit niya sa lahat, talagang magmahalan tayo. At pahalagahan natin yung utos na pagmamahalan sapagkat yan ang niyang pag-ibig. Yan ang bubuklod sa atin para magkaroon ng ganap na pagkakaisa. Napakahalaga sa isang pamilya, sa mga magkakamag-anak, sa kapwa-tao, sa pakikitungo, na nabubuhay tayo sa... Ang bumibigay sa atin ay kaisahan. At ang pagkakaisa ay tali ng kapayapaan. Mhm. At ang kapayapaan, bunga ng kaisahan ay dahil sa pagtataglay ng pag-ibig. Kaya katulad ng sabi ng ating kapatid na Benhanan, kung gusto natin ng isang buhay na mapayapa, maayos, kailangan talagang matuto tayong mag-ibigan sa isa't isa. At kung paanong minamahal natin ang ating sarili, ganun natin mahalin ang ating kapwa. At sa gayong paraan, mapapatunayan natin. Ito ang mga ilang halimbawa na nakasulat sa Biblia para mapatunayan natin ang ating pag-ibig. I-apply po natin ito sa mga tao na nakakasama natin sa araw-araw. Tratuhin natin sila ng maayos, gaya ng maayos na pagtrato na ginawa ng sa atin. Sa kabila nung dati, wala tayo sa ayos. Pero pinakitunguhan tayo ng Diyos ng maayos. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay hinihikayat tayo ng pagtuturong ito na magtaglay tayo ng damdaming makadiyos. Mapapansin natin kung ang Diyos ay nagtuturo ng pag-ibig sa ating kapwa, ng pag-ibig sa Kanya, yun po ay damdamin ng Diyos para sa atin sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. At bahagi ng pagpapadama ng ating pag-ibig sa Kanya ay yung pong nabanggit ng kapatid na Neraya na kung tayo'y magpapatawad, ay magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon Diyos na iniukol niya sa atin. Ibig kong bigyang pansin ang bagay na ito. Alam niyo po, sa tao, may mga tao na nagpapatawad sa kanyang kapwa, subalit tinatandaan yung nagawang kasalanan ng kanyang kapwa na pinatawad na. Kaya po sinabi ng Panginoon na magpatawad tayo gaya ng kanyang pagpapatawad ay sapagkat ang Panginoon Diyos pag nagpatawad, totally erase na po yung ating pagkakasala. Sabi nga ng mga berso ng Biblia, yung kasalanang pinatawad niya sa atin ay itinatapon niya sa kanyang likuran at hindi na po niya ito nililingon. Bagay na ganun dapat ang gawin nating pagpapatawad sa ating kapwa. Kasi po, meron naman tayong mga karanasan na nagpatawaran, after a while, ilang buwan, ilang araw, sa isang panahon, magbabanggaan uli, nagkakasumbatan, nauungkat yung mga dating kasalanan sa isa't isa na pinatawad naman nila ng una pa. Yun po yung ayaw na mangyari sa atin ng Panginoon. Kung sa kapintasan at kapintasan rin lang, marami tayong kapintasan. Pero tinanggap tayo ng Panginoon Diyos. Minahal niya pa rin tayo. Kaya sino naman tayo para sabihin natin, hindi ko pwedeng tanggapin yung kapwa ko na yan. Ang daming kapintasan yan. Hindi yan kaibig-ibig.
tayo ho ba kaibig-ibig sa Diyos? Mga giliw naming taga-subaybay, hindi yata mas mataas pa ang ating pamantayan kesa sa pamantayan ng Diyos. Di po ba? Kaya kung ano po ang damdamin ng Diyos, yun ang ibig niyang mataglay nating mga kapwa. Sa kabila ng kapintasan ng ating kapwa, ng ating sarili, tinanggap tayo ng Diyos. Gayon tayo magtanggapan sa isa't isa. Gayon tayo mag-ibigan sa isa't isa. At dahil dito, kapwa natin nagagawa at natutupad ang kautosang makahari, na doon ay nakapagbibigay kaluguran tayo sa Panginoon. At walang ibang po pwedeng makinabang nito, kundi tayo rin sa ating sarili, sapagkat ang kagalakang hatid nito ay totoong wagas. Kaya mga giliw naming mga taga-subaybay, ano po ba ang magiging ating kalagayan sa harap ng ating Panginoon kung ating tuloy-tuloy natutuparin ang kautosang makahari na ibigin natin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili? Ang sagot po ay mababasa natin sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 11, kasama po ang 24. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. At siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Napakagandang kalagayan po ang maaabot o mararanasan natin kapag ating natutunan at naisakatuparan at naging paraan ng ating pamumuhay itong kautosang makahari o kautosang hari, na kung paano iniibig natin ang ating sarili, ay gayon din naman natin iniibig ang ating kapwa. At ang ating kapwa na inibig ay natuto rin naman na ibigin tayo at naghari ang pag-iibigan sa isa't isa. Sabi ng Biblia, ang pasabing ito, ang kautosang ito, narinig buhat pa ng pasimula, itinuturo na ang kalooban talaga ng Diyos sa atin bilang kanyang mga nasasakupan sa kanyang kaharian o bilang mga tao na kanyang nilikha, ay matuto tayong mamuhay na nag-iibigan sa isa't isa. At kung ating matupad ang bagay na ito, ang utos na ito, mananahan tayo sa Kanya. At siyaan niya, ang Diyos, ay mananahan sa atin ng Kanyang Espiritu. Magkakaroon po ng intimate relationship ang Diyos at tayong mga tao. Tayong mga tao at ang Diyos. Ang hari at tayo na Kanyang nasasakupan. Mananahan. Sa ibang salita po ng mananahan, magdudwell ang Panginoon sa ating puso. Ang kanyang banal na espiritu o Diyos ng pag-ibig ay mananahan sa ating puso. Kung makita ng Diyos mula sa ating puso, tayo naglalaan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. At yun na po ang pasimula ng totoong magandang buhay. Yung nabubuhay tayo, na nararanasan nating iniibig tayo ng Diyos, umiibig tayo sa Diyos, iniibig natin ang ating kapwa-tao, at ang ating kapwa-tao ay iniibig din tayo, nagsasama-sama tayo sa pag-ibig. At dahil doon, lubusan nating mararanasan ang pananahanan natin sa Diyos at ang pananahanan ng Espiritu ng Diyos sa ating puso, sa ating pagkatao. Sa ibang salita, ganap at lubos na maghahari ang Diyos ng pag-ibig sa ating buhay. At kung mangyari yon, kung ano ang Diyos na ating hari, magiging yaon ang ating pamumuhay. Kung ang Diyos ng pag-ibig ay tinatawag ding Diyos ng kapayapaan, makapamumuhay tayo sa kapayapaan sa ating kapwa-tao, sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. At kung ang ating Diyos ay Diyos na tagapagligtas, ang biyayang proteksyon o biyayang pagliligtas sa anumang uri ng kaguluhan, kapahamakan, lalo na ng kaligtasan ng kaluluwa, magiging biyaya sa atin. Kaya hangarin natin na talagang pagsanayan natin na mamuhay sa pag-ibig sa isa't isa
alang-alang sa kautosang hari, hindi na lang alang-alang sa kapwa. Kasi minsan namimili nga lang po ang tao ng kanyang iibigin. Karaniwan, iniibig lang niya yung umiibig sa kanya. Pero yung ibang tao, hindi siya minamahal, binabaliwala niya. Nung hindi pa tayo marunong magmahal sa Diyos, hindi niya tayo binaniwala. Pantay-pantay niya tayong inibig. Dahil gusto ng Diyos, matuto rin tayong pantay-pantay na umibig sa kapwa. Huwag na natin isaalang-alang yung dahilan. Kaya natin siya iibigin. Yung ating kapwa ay dahil iniibig tayo. Ang isaalang-alang natin, itanim natin sa ating isipan, sa ating puso, kaya natin iibigin ang ating kapwa na gaya ng pag-ibig sa ating sarili sapagkat ito ay kautosang hari. Ito ay kautosang makahari. Yun po ang ating maging dahilan. At sa dulo, maranasan natin ang biyaya ng buhay na pinag-aharian ng pag-ibig sa isa't isa. Mga giliw naming mga taga-subaybay, isang tanong ang iniiwan namin sa inyo. Ibig mo bagang pagharian ka na ng Espiritu ng Diyos? Ibig mo bagang magpasakop na at hayaang pagharian ka ng Diyos ng pag-ibig? Kung ang sagot mo ay opo, patunayan natin, ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kung mayroon ka mang kaalitan sa kasalukuyan, meron kang katampuhan o meron kang kaaway, o dili kaya'y may kapwa-tao kang nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ito ang tamang panahon para patunayan natin na tayo'y totoong napasasakop sa Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Hayaan nating dumaloy ang Kanyang Espiritu sa ating pagkatao at tuparin natin ang nasusulat. Magpatawad tayo sa ating kapwa. Puntahan mo siya. Humingi ka ng kapatawaran. At kung meron mang nagkasala sa iyo, ibigay mo ang iyong tapat na pagpapatawad sa Kanya at sabihin mo sa iyong kapwa, iniibig kita gaya ng pag-ibig ko sa aking sarili, gaya ng pag-ibig na iniukol ng Diyos sa iyo. At tayo na pong magsama-sama sa kaharian ng Panginoon, sa dako na Kanyang pinili, na sa dakong ito ay sumasagana at naghahari ang pag-iibigang magkakapatid na siyang utos ng ating Panginoon bilang hari. Sana ay makasama namin kayo sa ganitong kalalagayan na nagsasama-sama ng may buong kapayapaan, kapanatagan at kagalakan sa puso, bunga ng pag-iibigan sa isa't isa. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.